Isa ngang magandang balita ang ating narinig ngayon sa kwento ng ating Ebanghelyo, ang pagpapagaling ni Jesus sa isang may karamdamang matagal na niyang pinagtitiisan, lalong lumulubha ang kalagayan at ang pagbuhay muli sa isang dalagitang inabutan niyang patay na. Ang istorya sa ating Ebanghelyo ay isa sa 4 na istorya sa Ebanghelyo ni San Marcos na nagpapakita ng kapangyarihan ng ating Panginoon bilang anak ng Diyos. Yung ating Ebanghelyo last Sunday ay una sa 4 na istorya ng mga himalang ginawa ni Jesus na nagpapatunay na siya nga ay hindi karaniwan, hindi ordinaryong tao. Ayon nga sa mga alagad, sino ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa Kanya. Ngayon naman, ang mga nakasaksi sa ginawa ng Panginoon ay namangha sa Kanyang kababalaghang ipinakita. Mga minamahal kong kapatid, ang istorya sa ating Ebanghelyo ay hindi lamang pagpapamalas ng ating Panginoon ng Kanyang kapangyarihan, kundi pagpapakita ng Kanyang malasakit sa mga taong nagdurusa, sa mga taong nahihirapan sa buhay, sa mga taong nalulumbay at nalulungkot dahil sa isang pangyayari sa kanilang pamilya, katulad ng mawalan ng mahal sa buhay. Ito ang ipinamalas ni Jesus. Kaya nung idinulog ng tagapamahala ng sinagoga ang kalagayan ng kanyang anak, tinugunan kaagad ito ng Panginoon. Sige, pupuntahan ko. Katulad ng kanyang ginawa, gagawin sana doon sa Ebanghelyo natin kahapon. Isang senturyon ang lumapit sa kanya, nakikiusap na pagalingin yung kanyang alipin, yung kanyang katulong. Nahihirapan dahil sa paralysis ng kanyang katawan. Sabi ni Jesus, pupuntahan ko. Napakadaling kausap ang Panginoon sa mga ganitong sitwasyon sa buhay natin. Nakikita niya yung tinatawag na urgency, aksyon agad, hindi maaring ipagpaliban. Kaya nga kahit araw ng pamamahinga, nagpapagaling ang Panginoon. Many times He was questioned by the Pharisees, violating the law of Sabbath. Pero sabi ng Panginoon, ang araw ng Sabado ay hindi itinakda para sa tao. Ang tao ay hindi itinakda para sa araw ng Sabado. Man was not created for Sabbath. Ang Sabat ay itinakda para sa ikabubuti ng kaya kung anuman ang makabubuti sa tao kahit araw ng Sabado, hindi labag sa kautosang ito. Ngayon sa ating Ebanghelyo, makikita natin
ang pagtugon ng Panginoon sa pangangailangan ng mga tao. Pinuntahan niya agad-agad. Subalit, along the way, on his way to the house of Jairus, isang babae naman ang nagbaka sakaling makalapit kay Jesus. Matindi ang kanyang pangangailangan dahil sa loob ng 12 taon na umaasa siyang mapagagaling, marami ng pinuntahang mga manggagamot, naubos na ang kanyang ari-arian, pero walang nangyari. Nakipagsiksikan dahil paniniwala niya, makahawak lang ako ng laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. Natupad ang kanyang kahilingan. Gumaling siya sa kanyang karamdaman. Sabi ng Panginoon sa babae, ang iyong pananalig sa akin ang siyang nagpagaling sa iyo. Alam niyo ako, nakarating ako sa Lourdes, pati doon sa Częstochowa, sa Poland. Napansin ko sa dalawang Marian sites na ito, doon sa Lourdes, yung mga iniwang mga wheelchair, yung crutches bang tawag doon? At nagtanong, nagusisa ako, kanino yan? Sinabi sa akin ng guide, mga taong pumunta ritong may mga karamdaman, nagpagamot na kung saan-saan, pero hindi napagagaling. Nagpunta rito, ayan, iniwan nila yung kanilang wheelchair, yung kanilang crutches, no? Umuwi. Wala nang dala, magaling na. Same with doon sa shrine ng Black Madonna in Poland. Nakabitin doon sa gilid ng simbahan ang mga tungkod ng mga taong nagpunta doon, humiling sa kanilang panalangin, mapagaling sa kanilang karamdaman. At doon sinasabi sa mga bagay na ito, pinagaling sila ng Diyos sa kanilang karamdaman. Ang ibig sabihin nito, ang himalang na rinig natin ngayon sa Ebanghelyo ay himalang mangyayari sa ating panahon. Dahil ang Panginoon ay nagpakita ng kanyang malasakit at ng kanyang pagkalinga sa mga nagdurusa, hindi lamang noon, kundi patuloy hanggang sa ating panahon. Dahil ayon sa isang dalubhasa, ang ikaluluwalhati ng Diyos, yung kabutihan ng tao. The glory of God is for man to fully alive. Buhay. At kapag pinag-uusapan natin ang buhay, hindi lamang natin pinag-uusapan ang kaluluwa, pinag-uusapan natin ang kabutihan, ang kalusugan ng katawan at kaluluwa. Kaya nga sa ating prayer, sa ating mahal na Birhing Maria, ngayon, araw, piyesta sa Baklaran, no? Feast of our Mother of Perpetual Help. Yung prayer natin sa mahal na Birhing Maria, tulungan tayo sa kanyang panalangin, manatiling malusog ang ating katawan at ang ating kaluluwa. Ayon sa ating unang pagbasa, hindi talaga ginusto ni loob ng Diyos ang makasisira sa atin. Hindi talaga niloob ng Diyos na tayo ay mamatay. Kung tayo ay
nasisira, namamatay, no? Yan ay dahil sa ibang dahilan, hindi ang Diyos. Kaya hindi natin maaring isisi sa Diyos ang ating karamdaman. Hindi natin maaring isisi sa Diyos ang kamatayan. Dahil ang hangad ng Diyos, ang plano ng Diyos, ang nasa puso ng Diyos, yung buhay natin. Kaya nga ang ating Panginoon, para na manatili tayo at maibalik sa buhay, inilaan niya ang kanyang sariling buhay. He gave His life that we may live. Mga minamahal kong kapatid, ang istorya sa ating ebanghelyo ay pagpapatunay lamang sa atin that God cares for our life. He cares for all of us. Napaka-importanteng mensahe sa atin ngayong humaharap tayo sa pandemya. Maraming mga nawalan ng mahal sa buhay. Kasama na kami. Yung mother ko namatay sa COVID-19 last November 30. She was infected while confined in a hospital. Wala na kaming nagawa while I asked for prayers for her recovery. We were praying for her recovery, pero wala. Well, sabi nga, 86 na siya. Mahirap na talaga sa ganyang edad, sa ganyang kalagayan, ang gumaling sa isang matinding karamdamang na idudulot ng virus na ito. Pero marami din namang mga kakilala ako na humiling ng panalangin, nalig sa Diyos at pinagaling ang kanilang mahal sa buhay. Hindi ibig sabihin na matay, hindi tayo pinakinggan sa ating panalangin. Hindi ibig sabihin na nabuhay na kaligtas, sila lang ang tinugunan ng Panginoon. God responds to our prayers in many different ways. Ang importante, tumitingin tayo sa mga ganitong pangyayari sa buhay natin with the eyes of faith. Kaya nga sabi ni Jesus doon sa tagapamahala, nung ibinalita na ang kanyang anak, ay wala na. Manalig ka. Things like this happening in our life, para matanggap natin, can only be seen with the eyes of faith. Sa huling bahagi ng aking pagninilay, nais kong bigyan ng diin yung instruction ni Jesus sa mga taong nakasaksi. Sa pamilyang nakaranas ng kanyang ginawa, huwag nyo na itong ipamalita kanino man ang inyong nakita, ang inyong nasaksihan. Pero napakahirap sumunod sa utos na ito ng Panginoon. Dahil kapag tayo talaga ay nakaka-experience ng ganito, di natin mailihim ito. Di natin maitago. We share. Kaya nga sabi ko nung isang babae na nakaranas ng himala nung siya ay lumusob doon sa Ilog Jordan, dinudugo din siya. Nagdadalawang isip siya kung lulusong siya para mag-renew ng kanyang baptismal vows. Kasi isa ito sa ginagawa kapag nagpipilgrimage ka sa Holy Land. No? Pero sabi niya sa sarili, narito na rin lang ako. Gagawin ko na. Lulusong na ako. Magre-renew na ako ng aking baptismal vows.
Aba, after niyang umahon, napansin niya tumigil yung pagdudugo. Inilihim niya ito sa akin. Ang nagkwento, yung isang kasamang sa kanya ikwento ang pangyayari. Sinabi ko na lang doon sa kasama namin, pakisabi sa kanya, share what she experienced in that pilgrimage. Now, napakahirap. Pero ano ang nasa isip ng Panginoon kaya niya sinabi ito? Well, tayo, lumalakas yung ating pananampalataya kapag tayo'y nakakaroon ng mga ganitong experience. Pero hindi araw-araw may himala tayong makikita at mararanasan. What the Lord might be saying to us is, kahit sa ordinaryong pangyayari sa buhay natin, kinakailangan ang ating pagtingin sa mga pangyayari, may kinalalaman ang ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Ano man ang dumating, anumang unos, anumang hirap, anumang sakit, nananatili pa rin tayo sa ating pananampalataya. So mga minamahal kong kapatid, ngayon siguro sa ating banal na misa, minsan pinanghinaan tayo ng loob, nawawalan tayo ng pag-asa. Hirap na tayo. At ang di ko na kaya. Sa mga ganitong pangyayari, gawin natin na panalangin, hindi alisin itong mga bagay na ito sa buhay natin, kundi bigyan tayo ng matatag na pananampalataya, malalim na debosyon sa Diyos.